Purihin ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Miyerkules na naman po, midweek service na naman po natin. At ako po'y naniniwala na excited ka nang makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ako po'y naniniwala sa lahat ng mga tunay na Kristiyano na nananabik po sa panawagan ng ating Panginoon. At ngayong gabing ito, may bagong panawagan na naman ng ating Panginoon na ang layunin nito, mapatatag tayo at patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Ang nais ng Diyos na ang buhay natin ay mapabanal at nandyan ang kanyang mga salita para palalahanan tayo at para turuan tayo na sa ating mga desisyon dapat nakaangkla yan sa salita ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos, hindi po siya tumigil na magpahayag ng kanyang mga salita para ang kanyang mga mamamayan na pinili niya ay tunay na hindi na maliligaw kailanman. Kaya nga mga kapatid, pumanatag ka at ang Diyos ang bahala sa atin at ang salita ng Diyos ang siyang maging lakas natin sa panahon na ating kinalalagyan. So bago ang lahat, binabati ko po si Brother Pierce ng maligayang kaarawan sa iyo, Brother Pierce, na may patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. So mga kapatid, kung naalala po ninyo, nung ako'y nag-share sa inyo nung nakaraang midweek service, kapahingahan sa sukdulang biyaya ng ating Diyos. Hallelujah! Lahat ng meron ka, biyayang galing sa Diyos yan. Yung magising tayo sa umaga, taglay ang lakas na ito, bagamat nandyan ang mga problema, pero ginising ka ng Panginoon at binigyan ka muli niya ng lakas, hininga, biyaya ng Diyos na magpasalamat. Kung tatanungin ko kayo mga kapatid, ano pa sa inyo ang biyaya? Bakit ba may kapahingahan sa sukdulang biyaya ng ating Diyos? Hallelujah! Number 1 po na dapat nating tatandaan, dahil ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas. Hallelujah. Ang hirap ipaliwanag ang biyaya ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Kahit hindi karapat-dapat, binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na gamitin ang buhay. Kapatid, habang nabubuhay ang isang tao, wala kang karapatan para ihusgahan sila. Minsan maraming mga Kristiyano na nagsasabi na dahil daw sa kanilang ginawa, kaya daw talaga nga namang nararanasan nila yung biyaya ng Diyos. Teka lang, ayusin natin yan. Alam ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya nga siya bumaba, kaya siya nagsakripisyo upang ipakita niya ang kagandahang loob niya sa atin upang lahat tayo ay makinabang sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikita natin ang pagsinag ng araw at lulubog sa gabi. May pagkakataon pa tayo na para baguhin natin yung buhay natin. Pangalawa po, dahil ang biyaya ng Diyos ay gabay sa ating buhay. Hallelujah! Salita ng Diyos na inilatag niya sa atin araw-araw, nandyan ang mabuting balita. Ang problema lang minsan kasi yung pagpili natin minsan palayo sa kalooban ng Panginoon. Kung Kristiyano ka, hindi ka lalayo sa panig ng ating Diyos. Dahil alam mo, naririto ang gabay ng Banal na Espiritu. May mga pastor na ginamit ang Diyos. May tumatapik sa atin, may gumagabay sa atin. Kapatid, teka lang, mukhang namamali na yung lakad mo, tatapikin ka lang yan. Sa mga tunay naman ng mga Kristiyano, hindi yan makikipaglaban. Dahil alam niya, ang tapik ng tunay na pastor na galing sa Diyos ay makakapagpatuwid upang maipanumbalik muli sa paglilingkod sa ating Diyos. Sa sino mang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi na nangangapa sa kadiliman. May liwanag ka na, may gabay ka na. Minsan kapag umatake na ang kaaway, nakakalimutan na natin yung gabay ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga dapat lagi tayong nakababad sa salita ng Diyos. Kaya dapat pinahahalagahan natin ang mabuting balita, pinahahalagahan natin ang bawat gawain. Kaya nga kung pipili tayo lagi o magdidesisyon tayo lagi, laging papalapit po sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay katiyakan ng pananampalataya. Hallelujah! Biyaya ng Diyos na sa tuwing tayo lalapit sa ating Panginoong Diyos ay katiyakan na sasagutin tayo ng ating Panginoon. Alam nating darating ang ating Panginoong Jesucristo. Alam natin may pangako siya na muli siyang babalik upang tayo ay kanyang kunin at iligtas. Yan yung pinananabigan ng mga tunay na Kristiyano. Kaya ngayon pa lamang dapat ang pamumuhay natin, pamumuhay na napanglangit. Sanayin na natin, magmahalan na habang nabubuhay pa tayo sa mundo. Dahil dyan po talaga nakilala ang mga tunay na Kristiyano. Nagmamahalan dahil si Kristo ay ang pag-ibig. Ipadama natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Mahalin natin sila kahit hindi sila karapat-dapat na mahalin. Gaya ng ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.
Tunay nga pong napagpala tayo sa mensahe ng ating Panginoon. At ngayong gabing ito, meron na namang panawagan ng ating Diyos. Ang nais niya, pagpalain tayo sa panahon na ating kinalalagyan. Alam po natin bilang isang tunay na Kristiyano na kailangan natin ang salita ng Diyos sa panahon na ating pinagdadaanan. Hallelujah! Ang Diyos po ay hindi nagkulang para tayo paalalahanan ng kanyang mga salita. Kaya nga sa mga tunay na sinelyohan ng banal na Espiritu ng Diyos, pinananabikan natin lagi ang makinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Tunay po yan sa tatak ng isang tunay na Kristiyano o napabilang na sa mamamayan ng Diyos. Hinahanap natin lagi ang salita ng Panginoon at hindi natin ito maipagpapalit sa anumang alok ng sanlibutan. Kailangan natin ang salita ng Diyos dahil dito, makakapamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, kung napagpala po tayo sa mensahe nung nakaraang Sunday, ngayon makikita po natin gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay natin. Ano ba yung mga pamamaraan ng Diyos, paano ba kumikilos sa buhay natin. So basahin po natin gaya ng sulat ni Apostol Pablo. Mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1 to 4. Sulat ni Apostol Pablo para sa taga-Korinto. Ang sabi niya dito, mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa ating kapatid na si Timothy para sa iglesia ng Diyos sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Purihin ang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan, napakabuti po ninyo sa buhay namin. Hallelujah! Panginoon, salamat po sa mga salita po na aming nabasa. Tunay nga po na nagbibigay po sa amin ito ng kalakasan, nagbibigay po sa amin ng tapang upang patuloy ka naming mapaglingkuran, Ama. Ako po'y dumadalangin sa inyo, Ama, na patuloy pong pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng mga kapatiran ko na naroon sa kanilang mga tahanan. Naway matanggap nila ang mensaheng ito at maging lakas ng kanilang pananampalataya upang patuloy na tumayo at manindigan sa inyong pangalan, Ama. Salamat po, dakilang Diyos, naway maghari po kayo sa gawaing ito at gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo ang laging makita, Ama, sa buhay namin. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa inyo po ang gawain ito. Ang nais po namin, Panginoon, ay masamba po namin kayo sa gabing ito sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy niyo pong pagharian ng aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang topic po na ating pag-aaralan ngayon sa gabing ito, sino ba ang ating Diyos? Magandang katanungan po ito sa buhay na meron tayo bilang tayo'y napabilang na sa mamamayan ng Diyos. Ano kaya ang pwedeng magawa ng Diyos sa buhay ko? Minsan isang katanungang maghahatid sa pundasyon ng ating pananampalataya. Bagamat minsan Kristiyano na tayo, pero minsan hindi pa rin natin maintindihan kung paano kumikilos o kikilalanin ang Diyos sa buhay natin. Kailangan maintindihan natin ito dahil madalas ang atake ng kaaway, pagdududahan tayo sa Diyos na kasama natin. Kailangan makita natin ano ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko? Ano ba ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko? Kailangan maintindihan ng bawat mananampalataya ito para kahit sa papaanong pamamaraan makakalaban tayo kay Satanas dahil alam natin ang kaaway. Patuloy siyang umaatake sa panahon po na ating kinalalagyan. Kapag hindi mo nalalaman ang biyaya na galing sa ating Panginoong Diyos, sigurado darating ang panahon, panghihinaan na naman tayo ng loob. Mahirap yan. Dapat nagpapatuloy ang tunay na mananampalataya. Diba? Nagnanais lagi na lumago sa kanyang pananampalataya. So, mahalagang matutunan natin ang katotohanan patungkol sa ating Diyos. Hallelujah! Kaya nga kapag nalaman mo kung sino yung Diyos na nagligtas tayo mula sa kadaliman patungo sa kaliwanagan, ang ating Panginoong Hesukristo. Alam naman po natin ang ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Tulay nga pong na napakamakapangyarihan at napakasagrado niya sa tunay na mga mananampalataya. Tunay nga po yan ang biyaya ng Diyos na nagtawid sa atin patungo sa kaligtasan. Kung meron pagbabago
magbago sa buhay ng isang tao. Biyaya ng Diyos ang dapat nating makita sa buhay natin. Kung bakit mayroong mga nangangaral ng salita ng Diyos. Alam naman po natin, pag nakita po natin kung paano naghihimala ang Diyos, biyaya po ng Diyos ang lahat ng yan. Kaya nga mga kapatid, yung nabasa natin kanina, nasulat ni Apostol Pablo, inilalarawan dito yung Diyos na ating amang nasa langit. Tunay nga po na siya ang Diyos ng kapayapaan. Siya yung Diyos na nag-aaliw sa panahon na ating kinalalagyan. Ang nais ng Panginoon na i-share natin iyan sa lahat ng mga tao dahil tayong mga tunay na mamamayan ng Diyos, daluyan lagi ng pagpapala ng ating Panginoon. Ang memory verse po natin sa gabing ito. Sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya itatawaging kahanga-hanga. Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang ating Panginoong Hesukristo na inihula na sa Old Testament kay Propeta Isaiah, di ba? Maliwanag na ang ating Panginoong Hesukristo yan, prinsipe ng kapayapaan. Mga kapatid, para bang itong message na ito, continuation po ng mga isinishare ko sa inyo. Kaya nga, ang Diyos natin hindi siya magkukulang na paalalahanan tayo sa panahon na ating kinalalagyan. Saan ba huhugot ng lakas ang mga Kristiyano sa panahon na ito? Hindi ba sa ating Diyos? Hallelujah! Yung Diyos na nagpapala sa atin, yung Diyos na punong-puno ng biyaya, yung Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, at ang Diyos na pinagmumulan ng kaaliwan. So mga kapatid, ano-ano ang mga katangian ng Diyos na ating maaasahan? Mahalaga malaman natin ito Bagamat maraming katangian na pwede nating maasahan ang ating Diyos sa ating Diyos, pero ngayon magbibigay po ako sa inyo ng 3 na dapat nating laging tatandaan. Unang-una po na dapat nating tatandaan, maaasahan natin ang kanyang pagpapala sapagkat siya ang Diyos ng biyaya. Hallelujah! Ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Kaya nga minsan hindi natin kayang ipaliwanag yung biyaya ng Diyos. Hallelujah! Kung mapapansin natin, gaano man kasama ang tao, inabot pa rin ng Diyos, binigyan pa rin ng pag-asa. Kung minsan naman ang mga tao kapag sinabing biyaya, nakatingin kaagad ito sa material na bagay. Pero sa atin po kasing mga Kristiyano, kadalasan ang nakikita natin, biyaya ng Diyos ang lahat. Ang tagumpay na meron tayo, biyaya lahat yan ng Diyos. Ang pagbabago na meron tayo, biyaya lahat ng Diyos yan. Dahil hindi naman natin kayang baguhin ang buhay natin. Maging ang pagpapala ng mga tunay na Kristiyano, alam po natin na ang tunay na mga Kristiyano, hindi lamang po nakatingin sa material na bagay. Maging espiritual, kitang-kita po natin na biyayang galing yan sa ating Panginoon. Kaya magandang maalala natin, dahil ito, madalas po ang atake ng kaaway sa panahon na ating kinalalagyan. Kung wala ang biyaya ng Diyos, sigurado hindi tayo makakalaban sa anumang atake ng kaaway. Kaya sabi din, balikan po natin 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, parang liyong umaatungan at ali-aaligin na naghahanap ng masisila. Ang dyablo, nariyan po siya. Hanggang narito tayo sa mundong ito, ang dyablo hindi po titigil. Aatake at aatake siya. Hanggat hindi natin napapanghawakan yung weapon na panglaban sa kaaway na ito, malamang maaapektuhan ka. Ang dyablo ay laging abala sa pag-atake sa mga Kristiyano. Kaya nga dapat lagi tayong magbantay, maghanda, magpalakas po tayo sa espiritual na ating kinalalagyan. Maging si Apostol Peter, pinaalala sa atin, sabi niya, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Hallelujah! Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Hallelujah! Tunay po yan mga kapatid. Sa buhay na meron tayo dito sa mundong ito, kagalakan natin na lagi tayong nakakonect sa ating Panginoong Hesukristo. Sa tingin ng hindi nakakakita, na hindi bukas ang spiritual na kalagayan, bakit ganyan ang mga Kristiyano? Para ba silang nasisiraan na ng ulo? Bakit sila naninindigan sa katotohanan? Samantalang pwede naman sila, sino ba yung pinaniniwalaan nila? Kaya nga mahayag talaga ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tunay na mamamayan ng Diyos. Hallelujah! Dahil sa Diyos nagmumula ang biyaya at pagpapala, sa Kanya ay pwede na tayong pumanatag at magtiwala. Hallelujah!
Hallelujah! Kapag nauunawaan po natin yan, hindi tayo magyayabang sa ating sarili. Hallelujah! Hindi natin sasabihin na matatag tayo dahil sa ating pagsisikap. Magandang maunawaan po natin ang sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Tandaan po natin ito sa bawat desisyon natin. Hallelujah! Dapat ang Diyos ang lagi natin pinagkakatiwalaan. Sa bawat desisyon, kailangan humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Mahirap na pong magkamali tayo, mga kapatid. Sa mga Kristiyano, alam natin na may Diyos na makapangyarihan sa lahat na pwedeng tumulong sa atin. Huwag nating pangunahan. Mas maganda sa bawat desisyon na para bang hindi ka sigurado, kailangang lumuhod, humingi ng tulong sa Panginoong Diyos, magtiwala sa Diyos. Siya yung Diyos na tumubos sa iyo, siya yung nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan, siya yung nagbigay sa iyo ng magandang plano, siya ang nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya ka nabubuhay ngayon sa mundong ito dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Bakit hindi natin lubos-lubusin ang pagtitiwala sa ating Panginoon? Kahit na minsan may panganib at hirap na dinaranas, ang umaaliw sa atin ay biyaya ng Diyos na wagas. Kaya nga ang biyaya ng Diyos, sukdulang biyaya sa lahat ng mga tunay na Kristiyano. Nauunawaan na po natin. Mga kapatid, pangalawa po. So ano-ano ang mga katangian ng Diyos na ating maaasahan? Una po, maaasahan natin ang kanyang pagpapala sapagkat siya ang Diyos ng biyaya. Pangalawa, maaasahan natin ang kanyang presensya sapagkat siya ang Diyos ng kapayapaan. Saan ka man naroroon, kapatid, ano man ang kalagayan mo, ang presensya ng Diyos, lagi siyang naroon. Omnipresent God, all-knowing God. Ano man ang pinagdadaanan mo, nakikita ka ng Diyos. Kailangan mo lamang pumanatag at magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag tunay na mananampalataya o mamamayan ka ng Diyos, siguradong may kapayapaan ka. Ano ang sabi sa atin sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24? Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Hallelujah! At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Napakalinaw po dito, mga kapatid. Ang kapayapaan na meron tayo ay galing sa Diyos. Hallelujah! Kaya kapag hindi ka nakakonect sa ating Panginoong Hesukristo, sigurado walang kapayapaan. Kaya napakahalaga ni Kristo sa buhay ng isang tao. Tatandaan po natin lagi ito, mga kapatid. Kung ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan, dapat lang na ang buhay natin ay may kapayapaan. Napabilang ka na sa mamamayan ng Diyos at naniniwala ako, nasa atin ang kapayapaan at yan ang gustong atakihin ng kaaway, tanggalin ang kapayapaan sa buhay natin. Kapag nawala ang kapayapaan sa isang tao, magdidesisyon siya lagi ng naaayon sa kanyang kalooban. Kaya huwag tayong lalayo. Kaya huwag tayong liliko sa pamamaraan ng Diyos. Kaya napakahalaga lagi na tayo bumababad sa salita ng Diyos. Bagamat kung napapansin po natin na ang salita ng Diyos paulit-ulit, pero bawat araw may revelation po sa atin na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kasi nga, kung naalala natin sa panahon ni Joshua, ibinilin sa kanya ng Diyos na pagbulay-bulayan mo araw at gabi ang salita ng Diyos. Kasi nga, kapag binaliwala na ang salita ng Diyos, sigurado tayo mawawala na yung sandata natin laban kay Satan. Kaya nga, mga kapatid, bumabad lagi sa salita ng Diyos. Huwag nating hadlangan ang ningas ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kailangan lang nating makinig sa ningas ng banal na Espiritu ng Diyos. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, kapayapaan, bunga ng banal na Espiritu ng Diyos yan na ibinigay sa atin. Hallelujah! Madalas na po itong nababanggit. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Hallelujah! At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah! Makikita talaga ang kaibahan sa tunay na mananampalataya at sa hindi sumasampalataya. Kasi nga, ang kapayapaan ng isang tunay na mananampalataya ay hindi mawawala.
Hindi magbibigay sa atin ng kasiyahan, ng alok ng sanlibutan o anumang mga material na bagay. Ang magbibigay sa atin ng kasiyahan, yung may Kristo tayo sa buhay natin. Doon tayo dinadala ng banal na Espiritu ng Diyos na makapaglingkod sa ating Diyos na makapangyarihan. Hindi ka tinawag para maging talunan. Tinawag tayo para maging bayan ng Diyos. Hallelujah! Tagapagpahayag ng mabuting balita. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 8 to 9, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hallelujah! Kaya nga madalas, dapat ine-examine natin lagi ang bawat kilos natin, ang pagpapahalaga natin sa mundo. Ito ba'y maluluwalhati ang Diyos sa buhay ko? Mahirap sa isang tao kapag nawala ang kanyang kapayapaan. Darating yun na hindi ka na makakatulog. Ang dami mo nang inaalala, marami ka nang kinatatakutan na baka mawala ang mga bagay na ito sa buhay mo. Kapag yan ang nangyari dahil nga lumayo ka, lumihis ka ng landas, napakaiba na ang pananaw ng mga taong walang Kristo sa buhay. Ang kawalan ng pagtitiwala ay kakulangan ng pagkilala sa Diyos. Hallelujah! Kapag hindi tayo nagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon, malamang siguro baka hindi pa natin kilala yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga yung tanong natin kanina, sino nga ba ang Diyos sa buhay ko? Ano nga ba ang magagawa ng Diyos sa buhay ko? Madalas kasi nadidistract tayo minsan dito sa nakikita ng ating mga mata sa mundong ating kinalalagyan. Bakit? Para bang napaka-unfair. Kung sino pa yung hindi kumikilala sa Diyos, bakit parang sa tingin natin pinagpapala ng Diyos? Mga kapatid, minsan kasi nadadala tayo sa ganong kalagayan. Madalas kasi sa mga tao, masasabi lamang nilang biyaya yung mga material na bagay. Hindi nila nakikita yung tunay na spiritual na biyaya na meron tayo. Sa ating mga Kristiyano, alam na po natin yan. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa mga material na bagay. Maging sa ating katayuan ngayon, lubos nating nauunawaan yung kaligtasang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga basahin natin to, mga Awit chapter 37 verse 4 to 5. Hallelujah! Sulat po to ni Haring David. Ang sabi niya dito, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Hallelujah! Ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungan ganak kapag ikay ay nagtiwala. Kailangan sa Diyos po tayo laging magtiwala. Kung ano ang pamamaraan ng Diyos, doon tayo. Huwag nating babaliin, huwag nating babaluktutan. Kaya nga, sa atin, kung wala mang nakakakita, kung may nakakakita man, kung kalooban ng Diyos, gagawin natin yan. Hindi natin babaliin o sisirain ng Diyos sa buhay natin dahil nga, ikaw ngayong kapatid ay napabilang na sa mamamayan ng Diyos. So, nawawalan ang tao ng kapayapaan kapag si Kristo ay di sentro ng kanyang buhay. Hallelujah! Kapag lumayo tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo, tunay na hindi natin maiintindihan, hindi natin mauunawaan na ang bawat pagsubok na dumarating sa atin, nakakala mo pinahihirapan tayo ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa Romans chapter 8 verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hallelujah! Ano man ang mga nangyayari sa buhay natin, minsan napakahirap ipaliwanag. Kaparaanan yan ng Diyos, tandaan mo yan. Huwag ka lang liliko. Kailangan nandun lang tayo lagi sa panig ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan mo, ang Diyos ang tutulong sa atin sa panahon na ating pinagdadaanan na para bang akala mo wala nang solusyon, pero kapag na kay Kristo ka, siguradong may solusyon yan. Pumanatag ka lang at magtiwala tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapapayapa tayo kapag alam mo, kilala mo yung Diyos na nangako sa iyo na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hallelujah! So, ano-ano ang mga katangian ng Diyos na ating maaasahan? Una, maaasahan natin ang kanyang pagpapala sapagkat siya ang Diyos ng biyaya. Hallelujah! Pangalawa, maaasahan natin ang kanyang presensya sapagkat siya ang Diyos ng kapayapaan. Pangatlo po, maaasahan natin ang kanyang lakas sapagkat siya ang Diyos ng kaaliwan. Sa panahon ng kalungkutan,
sa kabila ng kabalisahan, maaalala natin yung lakas ng Diyos sapagkat siya ang may lakas, omnipotent God. Maasahan natin na walang pwede mang magpatumba sa sino mang nakipag-isa na kay Kristo. Napakatatag ng isang tunay na Kristiyano. Sa kabila ng kalungkutan mo, ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Sa kabila ng parabang pangamba mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Sa panahon na parabang iniwang ka na ng mahal mo sa buhay, bibigyan ka muli ng lakas ng Diyos para makapagpatuloy ka sa buhay na meron ka. Kaya nga napakagandang paalala nito, yung nabasa po natin kanina, sa scripture reading po natin kanina, balikan lamang po natin. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Hallelujah! Inaalim niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Hallelujah! Kaya pala ang Diyos ay patuloy tayong inaaliw upang makapag-encourage din tayo sa iba. Ibig sabihin, ini-encourage tayo ng Panginoon upang tayo din ay maging encouragement o mag-encourager sa iba nating mga kapatiran. Kaya talaga ang tunay na mga Kristiyano, daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Hindi natin sasarilinin ang pagpapalang natatanggap natin sa Panginoon. Bubukal yan, katulad ng isang river, dadalo yan. Kaya nga, hindi tayo katulad ng lake. River ang tunay na mga Kristiyano, daluyan, laging sariwa ang tubig. Hallelujah! At hindi nauubusan ang sino mang nakakonect sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo ang unang makakaranas ng kaaliwan ng Diyos dahil tayo rin ang gagamitin upang makita ng mga taong di pa nakakakilala sa Kanya. Hallelujah! Mahahayag sa tunay na Kristiyano ang liwanag. Mahahayag sa mga tunay na Kristiyano si Kristo sa buhay natin. At kung nakikita ang liwanag sa buhay natin, makakaapekto tayo sa mundong ating kinalalagyan. Gaya ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, alam naman po natin, John 14, verse 16 to 18, anong sabi ng ating Panginoon? Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Hallelujah! Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hallelujah! Hindi ko kayo iiwan ng nangungulila. Babalik ako sa inyo. Ang banal na espiritu ang nag-aaliw sa atin. Siya yung ibinigay sa atin ng Panginoon na sa panahon ng ating kalungkutan, panandalian lamang yan dahil ang banal na espiritu ng Diyos ang tutulong sa atin upang mapanumbalik muli yung kagalakan at kapayapaan sa buhay natin. Maaari tayong pumanatag sa anumang sitwasyon ng ating buhay dahil ang banal na espiritu ng Diyos ang siya nating kaaliwan sa panahon na ating kinalalagyan. Ang banal na espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa iyo lagi ng kagalakan sa puso mo, sa isipan mo. Tandaan mo, wag mo lang i-entertain ang bulong ng kaaway, bumubulong yan dyan. Pero ang banal na espiritu ng Diyos nakikipaglaban. Pinatatatag tayo ng banal na espiritu ng Diyos, pinababanal tayo ng banal na espiritu ng Diyos para magpatuloy tayo na maglingkod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Apostol Pablo ang isang patunay niyan. Hallelujah! Hindi siya natinag ng anumang mga banta. Alam naman po natin ang kwento ni Apostol Pablo. Wala na raw bida sa kanya, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang bumago ng kanyang buhay. Sa mga tunay na nakipag-isa kay Kristo, tandaan mo, ang kaligtasan na meron ka, sure na po yan. Mayroon na tayong tahanan na patutunguhan sa ating Amang nasa langit. Inihanda na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, anumang mga problema, anumang mga karamdaman na ating pinagdadaanan ngayon, lagi kang magpasalamat at lagi mong unahin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ikaw man ay nangangailangan ng himala, may himala pa rin ang ating Panginoon. Kailangan unahin lang natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung iintindihin mo lamang yung buhay na meron ka, mula nung pagkabata ka at umabot ka sa ganyang kalagayan, Diyos ang nagpala sa iyo.
Ang biyaya ng Diyos ang nagpala sa iyo. Kapayapaan ng Diyos ang pinararanas niya sa iyo. Maging ang kalungkutan mo. Hallelujah. Ang Diyos mismo ang nag-aaliw sa iyo sa panahon na para bang down na down tayo. Ganyan kadakila ang Diyos na makapangyarihan na siyang nagmahal sa atin. So mga kapatid, sa akin pong pagtatapos sa gabing ito, Revelation chapter 22 verse 1 to 5, ipinakita kay John ang kalagayan ng mga tunay na pananahanan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Hallelujah. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito ay iba-iba bawat buwan at nakakapagpagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Hallelujah. Wala roong makikita ang anumang isinumpa ng Diyos. Praise the Lord. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Verse 4. Makikita nila ang kanyang muha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Hallelujah. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilaw o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Hallelujah. Nananabik ka ba sa ganyang kalagayan, mga kapatid? Darating ang panahon, yan ang inihanda sa atin ng Diyos para sa ating mga tunay na mamamayan ng Diyos. Hanggat narito pa tayo sa mundong ating kinalalagyan, pero gusto kong sabihin sa iyo na ang sino mang tumanggap o kumilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, mapapabilang na po tayo sa mamamayan ng Diyos. At yan ang inaasahan natin. Imaginein mo, hindi na natin kailangan ng ilaw doon. Ang presensya na ng ating Panginoong Jesucristo ang laging magliliwanag sa lugar na yun. At wala na mga isinumpa. Kung ibig sabihin, wala nang karamdaman. Napakasarap po yung kalagayan na ganito. At dito po tayo nananabik. Bagamat minsan dito nagtitiis tayo sa mundong ating kinalalagyan at alam ng Diyos na hindi natin makakaya, ibinigay niya ang banal na Espiritu sa buhay natin para magtagumpay tayo. Kailangan lang nating makinig sa panawagan ng banal na Espiritu sa atin. Kinukunbig ka na, lumalayo ka pa, kapatid, mahirap yung ganyang kalagayan. Kapag nakunbig ka na at ang nais ng Diyos, bumalik ka na, maglingkod ka na, sumama ka na sa mga mananampalataya o sa bayan ng Diyos o sa mamamayan ng Diyos, pumunta ka na, sumuko na sa Diyos kung sakali man napalayo na at ngayon naiintindihan mo na ang panawagan ng Panginoon. Mahirap kapag wala ka sa presensya ng Panginoon, huwag mong tanggapin na okay ka lang mag-isa. Ang kailangan dito, grupong mamamayan ng Diyos na pinili niya. Hallelujah. At ikaw at ako ay napabilang na. So mga kapatid, yung kalagayan natin, kasama natin ang Kordero ng Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito yung bayan o mamamayang hindi na matitinag kailanman. Hallelujah. Na-excite na tayo mga kapatid sa panahon na ating kinalalagyan. Kaya nga mga kapatid, maglingkod tayo, magtapat tayo sa ating Diyos dahil ang Diyos ang nangako sa atin. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan, pumanatag ka. Hanggat nandiyan ka sa mundong iyong kinalalagyan, pumanatag ka. Ako ang makikipaglaban sa iyo. Huwag ka lang lilihis ng landas. Kailangan lang natin laging pumanatag, bumabad sa salita ng Diyos at angkinin natin lagi ang pangako ng Diyos. Sa bawat desisyon mo kapatid, piliin mo lagi ang mapapaluguran ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, naway makasama po namin kayo lagi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Bagamat sa una mahirap, pero yung lakas ng Diyos, kapag nakikita mo na, nakahayag mo na ang Diyos na pala ang kasama mo, mapapanatag ka na at hahanap-hanapin mo lagi na makapaglingkod sa ating Diyos na makapangyarihan. So mga kapatid, naway napagpala na naman po tayo sa isang napakagandang panawagan po sa atin ng Panginoon. Ako po'y naniniwala na napagpala ka ngayong kapatid. Kung napagpala ka sa mensaheng ito, naway ibahagi mo to sa iba at ikaw ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Tinawag tayo ng Diyos upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ang liwanag na meron tayo,
galing sa Diyos, kaya walang dapat ipagmayabang. Si Kristo ang bida sa buhay natin. Purihin po natin ang ating Diyos. Magpasalamat po tayo mga kapatid. Sumainyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa, at patuloy po nating ipahayag sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. May kagalingan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Purihin ang Diyos na dakila. Hallelujah. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, dayan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay